former Senator Ping Lacson. Okay. Nagkakaguhan ba tayo dito? Ano ba tingin niyo sa amin? Bobo? Hindi kami nakakaintindi? Panoorin ang video hanggang dulo para maintindihan ang buong video at ang buong explanation ni Sas Rugando Sasso. Tinotolerate po natin ang legalized corruption. So, ayan, may congressman na nabulol. Okay? Nung tinanong siya tungkol sa post ko about the legalized corruption. At ang pinaka-latest po na sumagot ay si former Senator Ping Lacson. Okay. Bakit na-involve si Senator Lacson? Kasi po, nung 2011, 15th Congress, si Senator Lacson po ay nagpasa po, okay? Nag-file po ng resolution. Ang tawag sa resolution ay Concurrent Senate Resolution number 10. Okay, papakita ko sa inyo yung kopya ng resolution na yon. Okay? So, ito po siya. Okay? Ito po yung kopya. Okay? So, ayan yung what do you call that? Control number. 15th Congress, second regular session. At ito po ang title. Okay? Concurrent Resolution number 10, Concurrent Resolution maintaining, ibig sabihin pinapanatili ang prevailing system, ibig sabihin ang umiiral na sistema ng accounting at liquidation ng bawat budgetary allocation ng bawat isang miyembro ng Senado at ng mababang kapulungan as classified. Okay. So, ako po'y nagsulat tungkol dito at sinabi ko po ito ay legalized corruption. Kaya ko nasabi po itong legalized corruption dahil ayon din sa concurrent Senate Resolution number 10 na ito na pinasa ng Senado noong 2011 at ng Kongreso noong 2012 ay liquidation by way of certification. Ang MOOE or ang Maintenance and Other Operating Expenses ng bawat senador at miyembro ng House of Representatives. So, kailangan lang ng liquidation by way of certification na pinirmahan ng bawat senador at bawat miyembro ng House of Representatives na ang pera na ginamit ng nila, okay, ay ginamit para sa Maintenance and Other Operating Expenses, MOOE. Okay? So, yan. Yan ang Senate Concurrent Senate Resolution number 10. 2023, ito ay kanyang website. Makikita niyo yan. Okay? So, sabi niya, on the so-called legalized corruption resolution. So, ibig sabihin po mga friends, ay umiiral po ang ating kampanya. So, patuloy po tayong mga ngalampag at lumalabas po ang kasinungalingan. Okay. Sabi niya, before this, lawmakers has been allowed to liquidate funds merely through certification since Congress opened in 1987. So sabi niya, bago daw yung concurrent resolution number 10, sabi niya, bago yung concurrent resolution number 10 na kanyang pinasa, liquidation through certification lang daw ang Congress. So dahil daw sa concurrent resolution number 10 niya, kailangan daw ang liquidation of funds ay may resibo. Sinabi ni Lacson yan. So may link siya sa concurrent resolution number 10. Tingnan natin kung saan ito pupunta, no? Okay. So, ayan, no? So, pumunta nga sa concurrent resolution number 10 yung link niya. So, anong sinasabi dito? Ulitin natin. Okay? Ang sinabi niya sa kanyang statement, binabago niya yung sistema. Paano binabago? Ang title ng resolution is Maintaining the Prevailing System of Accounting and Liquidation of the Respective Budgetary Allocation of each member of the Senate and the House of Representatives as classified. So ngayon, ang tanong natin, okay?
Ang tanong natin ngayon, ang resolution, ang sabi, maintaining. Sa Tagalog, pinapanatili. Okay? Pinapanatili. Prevailing. Ibig sabihin, ang kasalukuyang. Okay? Sistema ng accounting at liquidation ng bawat budgetary allocation ng isang miyembro ng Senado at Kongreso as classified. So, anong binago mo? I-maintain mo nga yung sistema, ang umiiral, prevailing system, umiiral na sistema. Tanga ba kami na hindi namin naiintindihan? Title pa lang ng resolution, maintaining, pinapanatili, prevailing, ang pangkasalukuyang sistema, umiiral na sistema. So, anong binago mo? Maintain mo nga eh. Baka naman kasi nagka-amnesia na si Senator Lacson at nakalimutan niya ang kanyang sinabi during his sponsorship speech. Eto, download ko na rin to, no? Para kung mahak uli kayo, meron na akong record. Republic of the Philippines, Senate, Pasay City, Journal, Session number 13, August 24, 2011. Okay. So, pupuntahan natin yung sponsorship speech ni Lacson. Okay. Sponsorship speech, Lacson. Oh, ayan oh. Asan ba yung sponsor? Ayan. Senate Concurrent Resolution number 10. Okay, anong page to ng journal? Okay, so this is page 210. Okay, Wednesday, August 24, 2011. Okay, yan ang journal ng Senate. Record to mismo, official record to ng Senado. O, kaya nga may pirma pa yan. Oo. Di ba? May pirma pa yan. Okay. Sabi mo, takes into account medical assistance o sponsorship speech of Senator Lacson. Preliminarily, Senator Lacson stated that the Constitution has divided state authority etos. O, sabi mo, meron kayong fiscal autonomy. Okay. Ngayon, ayan, o, sabi mo, delicate ang nature at duties ninyo bilang legislator. At because delicate ang nature ng inyong duties as senator, ito ay calls for a system of liquidation by way of certification. I-highlight ko yan ha. Okay. Ayan o. He pointed out, si Lacson yan, he pointed out that the delicate nature of their duties as legislators calls for a system of liquidation by way of certification containing an itemized list on the manner the amounts allocated to each legislator which were utilized or expended in the performance of their legislative functions. Ngayon, Senator Lacson, mga kababayan, okay? At ganito po ang itsura ng itemized list na certified. Okay? Isa lang nag-i-exist sa COA. 2020 lang. Okay? Ito, ayan, no? Ayan, no? Itemized list of amounts paid to and expenses of incurred for each senator for 2020. 2020 lang nag-i-exist, oh. Ganyan lang yan, no? Ganyan lang. Senator offices, senator salary, senators extraordinary miscellaneous expenses, travel, senators travel staff, salaries and benefits staff, meeting and conferences, professional consultancy fee, supplies and materials, rental of motor vehicle and equipment, may extraordinary and miscellaneous expenses, may other MOOE pa, capital outlay. That is not an audit. That is just simply a statement kung magkano yung na-receive mo. At dito mo inilagay. Pero, dapat may resibo yan. Ang sinabi mo sa iyong sponsorship speech, Lacson, okay? Hindi ako nagmi-misinform, Senator Lacson. Huwag kang gago. Paano itong operating expenses? Hindi po yan operating expenses, okay? In fact,
In fact, Lacson, in fact, kailan ka naging senador? 2013. 20, di ba? Sabi natin 20, titignan ko yung 2013, no? 2013. May COA audit, pero wala kayong individual COA audit. Bakit kayo exempted individually? Dapat malaman namin individually kayo kung paano nyo ginastos ang pera ng taong bayan. Dahil ang laki-laki ng binibigay sa inyo, ginagastos sa inyo ng taong bayan. Dapat malaman namin, Senator Lacson, kung ang paggastos mo ay efficient. Kasama yan sa audit. Efficient, effective, di ba? Ano pa, hindi waldas? O, di ba? Hindi mo po pwedeng sabihin sa amin, Senator Lacson, na for medical assistance ang MOOE ninyo. Okay? Dahil, ito 2013 ito na financial statement ng Senado. Senador ka yan, di ba? Okay. Papakita ko sa iyo. Okay? Okay. So, halimbawa, ito, 2013. Okay? Ang total MOOE, okay, total MOOE ng Senado noon ay 'Ano ba yan? Anong year yan? 2013. Noong 2013, 1.3 billion. 1.5 billion noong 2012. Okay? Ngayon, merong specific item for donations. Okay? Tingnan mo nga yan, oh. Donations. Donations, ang ginastos nyo lang for donations ay 74,145. Okay? This is 2013. 2012 is 486,779. So malamang, pag mag-accounting ka ng medical assistance, doon sa donations nilalagay yon dahil wala namang line item na medical assistance. Oh. Nagagaguhan ba tayo dito? Ano bang tingin niyo sa amin? Bobo? Hindi kami nakakaintindi? Saan mo nilalagay ito? Oh, ngayon guys, sinong sinungaling? Si Lacson? O ako? Diba? Napakasimple nung English nung resolution mo. Nilink-link mo pa, feeling mo naman, tanga.